Hallelujah, hallelujah. Siya, sige po, sige po. Praise your name. Sabihin mo sa katabi mo, purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, God is good. Amen. Siya, sige nga, sige nga. God is good. And all the time. Amen. Praise you. Palakpakan natin si Lord. O sige, masyado na tayo nagkakaiyakan. Medyo naiyak din ako sa kanta. Sabi ko talagang, alam ng Lord kahit na yung kantang kakantahin dahil hindi ako pumili. Si Lord, bawat isa rito may pinagdadaanan, no? Talagang ang Panginoon, sabi nga, wala tayong pangangambahan dahil ang Panginoon naunan na rin sa dadaanan natin. Amen? Praise your name, praise your name. Sige, anong isda? Yung isda tuloy. Anong hayop daw yung lagi nauuntog? Panggising muna. Magaling. Dog, go. Magaling talaga, magaling to. Anong hayop daw yung hindi sigurado? Ano? Sirit na. Baka. Anong hayop daw yung hindi nababasa? Napaisip sila. Pastor, umiiyak na nga ako. Bigla mo ako pinag-isip eh. Alam niyo ano? Tuyo. Sige na. Aralan na tayo. Sabi mo ako, bless. Ayoko ma-stress. Amen. Talagang dapat yun na lagi natin dinideclare. May kapangyarihan ng salita at yun ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Ito yung series natin, Action and Reaction. Pangatlong linggo na po tayo. Unang tinalakay natin, ano yung ginagawa ng pera sa atin at ano dapat ang ginagawa natin pag tayo may pera. Pangalawa, ano dapat yung ating iniisip. Last week, no, pinag-aralan natin yan. And today, ano naman yung ating sinasabi. Because it manifests in our lives kung ano yung sinasabi natin. Bakit? Titignan natin, no? In the light of the scripture, ano ba talaga yung mga nangyayari pag tayo ay nagsasalita? Amen? Sabi dito, speaking is same as thinking, is very powerful. Naniniwala ba kayo malakas ang salita? Maraming nagagawa ang salita. Amen? O, sige nga, tignan natin. Sabi dito, it has the power to bring back memories. Tama ba? Pag may naririnig kayong isang kanta na nagpapaalala sa inyo na pangyayari o tao, bumabalik kayo doon sa pagkakataon yan. Ako, pag naaalala ko yung ano ba yung, I can't fight this feeling anymore. Ang naalala ko si Pastor, kasi nung team song namin, may mga kanta na nagpapaalala sa akin nung aking kabataan, nung aking nanay. Kayo ba ganun din? Yung parang nagtotroba kayo, alam mo, pag naalala ko yung kantang, naalala ko lola ko. O gano'n, di ba? It has the power to bring back memories. Minsan, sabi nga ni Pastor, anong ginagawa mo? Nagta-time travel ako, naalala ko nung high school ako. Di ba? Masarap namang alalahan. So, because it has words, it has the power to bring back memories. Sabi to, it has the power to make you sad or happy. Tama ba? Minsan, may nasabi sa'yo yung isang tao, ay, ganun ba yun? Wala, ganun. O kaya may nasabi sa'yo, hindi nga talaga sa'yo naman yan. Salamat eh, sinabi mo sa akin yan. Di ba may ganun? May mga ganung pangyayari na, hindi ba ako siguro darating si Pastor Joby, sabi niya kay Gina, alam mo, Gina, ganito. Hindi nga talaga. O talaga. Di ba? May mga ganong pagkakataon kasi napapasaya ka ng salita. O napapalungkot ka rin ng salita. Di ba? So ano pa? It has the power to command. Anak, magsaing ka na. Wait lang. Di ba? It has the power to command. Tama? Lalo na sa mga boss o sa mga may posisyon sa trabaho. Ano pa? It has the power to lead. O tara, gawin natin to. O tara, maglinis tayo ng bahay. Kagaya nung atin na pag-meeting. Di ba? Nag-meeting tayo na maglilinis tayo rito. It has the power to lead. Di ba yun ng salita? May kapangyarihan ng salita. Ano pa? Ano ba yung mga nangyayari salita? It has the power to influence or make lies. Halimbawa, sinabi ko kay Brad Joel, kay Brad Emmanuel, alam mo, Brad, maganda sa'yo yung kulay blue eh. Maganda sa'yo pag kulay blue. Siguro linggo-linggo, naka-blue na. Di ba? Minsan nabati yung isang sister, alam mo, ang ganda sa'yo ng damit na yan. Siguro, hindi na ipapalitan yan. Ganyan na lang lagi. So it has the power to influence. Sometimes it has the power to lie. Tuloy na natin pag-usapan yun, no? Nakakapagsinungaling tayo pa minsan-minsan. Yun ay salita. Uy, sabi niya sa akin na gano'n daw. Kagaya kanina, dito lang. I know, if it's not, hindi naman siguro lion. Nung nandun kami sa dulo, ang sabi meron daw may namatay. Nung pagdating dito, meron palang birthday. So, hindi mo alam. It's power. Kung hindi kami tumuloy, hindi namin malalaman kung ano talaga yung pangyayari. No? It's words. Diba? It has the power to make or break relationship.
Halimbawa, sa isang nag-iibigan, sa magsing-irog, nasabi lang ng lalaki, alam mo, ang ganda-ganda ng classmate natin. Nako, wala na, break na yan. Sino maganda? Di ba? Minsan, o kaya naman, to have a better relationship, napuri yung boyfriend, napuri yung girlfriend, napuri yung asawa, yung anak, di ba? So, salita yan. These are all words. Ano pa? It has the power to make or break a person. Di ba, lagi kong kwento sa inyo, yung bata na yung kanyang sinabi ng tatay, alam mo, ang bobo-bobo mo, anak. Alam mo, talagang hindi ka matalino. Ano nasa isip ng bata hanggang paglaki? Ay, bobo raw ako. Ay, hindi raw ako matalino. Tama, kaya nga, lalo na sa mga magulang, be careful on what you declare on your kids, on your children. Kasi nasa isip nila yan hanggang paglaki nila, akala mo lang wala. Pero sabi nga ni Carlo Aquino, meron. Parang hindi nila napanood yun. Parang ako lang talaga. Pastor Joby, tayo lang yata nakapanood na yun. Amen? Di ba? Akala mo lang wala yung isang bagay, pero meron. Ganon din sa mag-asawa. Minsan may nag-uusap kami, Pastora. Akala niya lang, hindi ako nakikinig. Pero hindi talaga ako nakikinig. Hindi, joke lang. Pero naririnig ko yun. Mamaya napapaisip na ako. Ito ko yung sinabi niya. Diba? Ano ba? It has weight, color, depth, and source-oriented. May bigat ang salita. Tama? Merong kulay ang salita. Meron din niyang pinagbabasehan sino yung nagsabi. Halimbawa sa trabaho, halimbawa sabihin ko lang sa mga kasamahan ko, maglinis daw tayo. Hindi ka papansinin. Pero pag dumating na yung general manager at sinabi, maglinis kayo, ay siguro lahat yan naglilinis. Tama? Depende rin sa nagsasalita. Kaya nga malalaman mo kung anong reaction sa'yo ng tao pag nag-message ka eh. Papansinin ka o hindi eh. Because may weight ang salita. Di ba? So ganun, makapangyarihan ang salita. Sabi mo, ingat-ingat ka sa sinasabi. Amen. Kaya minsan pag umaga pa lang, imbis na mag-declare ka ng ako ay blessed, ako ayoko ma-stress, ang nade-declare mo, nako problema na naman, saan ako kukuha ng pagkain? Okay, school na naman, yan teacher na yan, terror yan. Diba? So be careful on what you declare, especially on yourself and in your family. Ano ba sinasabi mo sa anak mo? Ano ba sinasabi mo sa sarili mo? Sinasabi mo sa sarili na magandang kinabukasan ko? O sinasabi mo wala na? Tapos na, dead end na. O sinukuan mo na yung isang tao. Ito mahirap, ito ha. Ewan ko naniniwala kayo. Ang pinakamasakit na salita na maririnig mo ay galing sa taong mahal mo. Tama ba? Halimbawa may lumakad dyan. Alam mo, Wendell, wala kang kwentang tao. Huyo. Di niya ako kilala. Kahit may doon, gusto tignan ikaw wala, hindi ka naman totoong pogi. Weh. Di ako maniniwala, pero pag yung asawa ko na nagsabi, hindi ka naman talaga gwapo eh. Ha? Siguro ganun. May bigat ang salita. At lalo na pag ang nagsabi sa'yo yung mahal na mahal mo. Tama? Kaya nga yung mag-asawa lagi nag-aaway. Han, maganda ba ako? Hindi mo alam mo, sabihin mo, bagay ba sa'yo to? Kaya ito nakakatakot na tanong tumataba ba ako? Yung gano'n, hindi mo malaman kung sabihin mo yung totoo, sabihin mo hindi, di ba? Kasi, ang pinakamasakit na maririnig mo sa isang tao ay yung galing sa mahal mo. Kasi pag ibang tao magsabi sa'yo, hindi mapansinin. Pero pag mahal mo nagsabi sa'yo, umuukit, sumusugat. Amen? Kasi minsan, kahit walang sinasabi, nararamdaman mo ang bigat. Minsan walang sinabi. Minsan nag-uusap kayo mag-asawa. Hindi kumibo. Nangyari. Di ba? Minsan ganun. O kaya kapatid mo, hindi ka na pinapansin. Minsan hindi mo kailangan ibuka ang bibig mo para parinig mo isang bagay sa isang tao. Tumahimik ka lang. Lalo na sa bahay, alam mo, pag tahimik, may something. Di ba? Kaya minsan hindi mo kailangan sabihin. Pero ramdam. Amen? So, kapakapangyarihan ang salita. Ang tanong, bakit daw nagsisigawan na nag-aaway? Sabihin na natin mag-asawa, ba't nagsisigawan? Galit. Tama naman galit. Ito pa, mamaya titignan natin. Bakit nagbubulungan ang nagmamahalan? Di ba? Hindi mo talaga, di ba? Nagbubulungan lang yan. Diba, sabi ko kayo, di ba? Kinikilig na siya. Di ba? Ganon. Wala naman ako sinasabi. Ganon din niya sa mga nag-iibigan, di ba? Ganon. Kinikilig na yan.
bulong lang yun. Samantalang yung nag-aaway, magkalapit lang, sigawan na sigawan. Tingin niyo bakit? Kasi yung posisyon ng puso nila, pag galit sila, nakakalimutan na nila yung pagmamahalan nila. Pero yung nagmamahalan na nagdidikit yung puso, kaya gano'n lang. Di ba? Ganun yung mga nagsiirog, nagbubulungan lang yan. Nagkakaintindihan. Amen. Kaya alam nyo na, pag nag-aaway ang mag-asawa, nakakalimutan nila yung puso nila. Ang nakikita nila, yung posisyon na nangyayari sa paligid nila. Amen. 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 Kaya sabi dito, tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Tingnan natin sa the message. Sabi dito sa message, same verse, magkaiba lang ng translation. Sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, minsan, mas tingin kayo ng iba-ibang translation para mas maintindihan. Sabi dito, the tongue has the power of life and death. Sabi, talaga ba nagkakabuhay? Tingnan natin sa message. Sabi dito, words can kill, words give life. Mas madali, di ba? Mas madaling intindihin to. Tama ba pumapatay ang salita? Not literally. Sabi ko nga, pero kaya mong sirain ang araw ng isang tao sa pamamagitan ng salita. Pwede mo rin buuin o pagandahin ang isang araw ng tao sa pamamagitan ng salita. Halimbawa, Ate Ditas, praise the Lord, pinagpala ka ng Lord. Siksik, liglig at tumaapon na pagpapala nga, habol sa iyo maghapon. Siguro tuwan-tuwa yan. Di ba? Talagang, amen, praise the Lord, I claim it. Di ba? Hanggang pag-uwi niya, masaya yan. Amen. At sa lahat sa inyo, I declare joy, peace, at love sa maghapon in Jesus' name. Amen. Kaya i-declare ko sa inyo, wala kayong makwentang tao. Siguro, at sama ng loob niyo nun. So, may kapangyarihan. Words kill, words give life. Either poison or fruit. Ikaw, ano gusto mo? Minsan, akala mo, nagsalita ka na hindi maganda sa isang tao, siya lang naapektuhan. No! Pati ikaw, apektado. Lalo na, yung sinabihan mo, mahal. Tama yung mga nag-aaway na mag-asawa, yung mga nag-iibigan talaga, nagkasakitan, ang bigat ng dibdib. Kasi siya rin mismo nasugatan ng salitang binitawan niya. Tandaan yung kasi pag meron kang binibitawang hindi magandang salita, parang laso niya na gusto mong isaboy. Tama? Lalo na galit ka, gusto mong isaboy. Kaya lang, yung asido na yun, nasa puso mo. Bago mo maisaboy yan, nasunog na puso mo. Amen? Kaya ingat-ingat sa laman ng puso. Kaya nga sabi, bakit makapangyarihan? Tingnan muna natin to. Dahil sa pananampata, alam natin na sandutan ay ginawa ng Diyos mamamagitan ng kanyang ganun ka ba kapangyarihan ng salita? Sinabi niya magkahayop, magkapuno, magkalahat, di ba? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pang sabi? Genesis 1:3. Sinabi ng Diyos. Ganun nga kapangyarihan ng salita. Lalo na pag yung salita na yon ay galing sa Diyos. Kaya nga makapangyarihan ng Biblia kasi ito ay salita ng Diyos. Kaya nga makapangyarihan ng pangako ng Diyos dahil ito ay salita ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Lord na hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan, makapangyarihan yun. Kaya pwede mong panghawakan yung kapatid. Amen? Ano ba sabi? Hebrews 1:3. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay. Sinong siya? Panginoong Isus. Ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang hindi natin alam kung paano ginagawa ng Diyos na iniingatan tayo lahat sa salita niya. Pero one thing is for sure, siguradong totoo yan. Amen? Kaya nga lagi natin pinapaalala, dapat meron kayong alam na pangako ng Diyos. So sa oras na kayo nalulungkot, nahihirapan, nasasaktan, meron kang pangahawakan na salita ng Diyos. Pag nakita mo, mas malaki na yung expenses mo sa income mo, hindi sabi ng Lord, He will provide all my needs. At makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya dapat nating panghawakan. Words are powerful. Words are containers. They carry life and death. And the word hears what you say. Ano ba ang sinasabi mo? Kahapon, meron kami sa Zoom Bible study namin. Meron kami isang kapatiran, si Teacher Betsy. Amen, baka nanonood siya. Amen? Nung minsan, kasi nag-aaral siya ngayon sa theology rin sa UAE, sa Dubai. Ngayon, mahal yung tuition. Nag-declare siya ngayon. Mahal ako ng Lord, sabi niya gano'n, may makasama niya. Magiging scholar ako. Yun yung declaration niya. Tapos sabi ng mga kasama niya, hindi, walang partiality si Lord. Hindi, mahal ako ni Lord. Ganun siya eh. Di ba si John the Beloved? Hindi nyo napansin yung mga sulat ni John? The disciple whom Jesus loved. Sino nagsabi nun? Siya rin. Di ba iba na, siya sumulat eh. Basta sa kanya, alam niya, mahal siya ng Diyos. Ganun ang dinideclare ni Sister Beth. Sabi niya, mahal ako ng Lord, magiging scholar ako. Ganyan dinideclare niya. Alam niyo, isang araw, may tumawag sa kanya yung director ng school. Sabi niya, pwede bang ikaw maging coordinator ng eskwelahan, yung LCU,
Live Christian University. Paisip siyang gano'n, praise siya. Kaya alam, wala kang compensation na money. Pero libre pag-aaral mo, tsaka ni Brad Andrew. Naging scholar siya sa sinabi niya. Dineclare niya maging scholar siya. Amen? Bakit? Naririnig ng Diyos yung sinasabi natin. Kapatid, dineclare mo mula kaninang umaga? Did you declare something good sa buhay mo? Did you declare something good sa pamilya mo? Did you declare something good sa pamilya mo? O nag-declare ka ng, naku, problema na naman tong anak ko to. Sakit ka ng ulo. Dineclare mo kaninang umaga? Amen? Kaya title na pag-aalaman natin, What are you saying? Numbers 13:31-33. Sabi dito, pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya. Pupuntahan kasi nila yung promised land. Pinadala ni Sina Caleb at yung, 12 spice, bechin, asin, paminta, ano pa ba yung 12 spice? Duro, pamintan, bo. Hindi, espiya, hindi spices ha. Yung mga hindi nakatumawa, tulog pa kayo. Amen? Sabi nga, sumama kay Caleb para mag-espiya, hindi natin makakaya pagsalakay sa kanila dahil malakas sila sa atin. Nung bumalik na sila, nag-report, sabi nila, naku, yung mga nakita namin doon, malalakas, di natin sila kaya. Kasi pinuntahan nila yung isang baryo, tinignan nila yung mga nakatira doon. At ang sabi ng 10, sabi, hindi natin sila kaya, malalaki sila. Sabi niya, at ipinalaganap nila sa mga Israelita, kwento. Sabi niya, di natin kaya yung mga yon, malalakas sila. Sabi ganon. Ang lupain kanilang tinignan, hindi maganda ang lupain, sabi nila, na nandun. Hindi lang yon, malalaking taong nakita namin doon, sobrang tangkad. May nakita pa kami higante, mga angkan ni anak, mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming sarili ko, ikukumpara sa kanila. So nakita nila yung mga tao malalaki, mga higante, pangit yung lugar. Tapos ang tingin nila sa sarili nila, parang tipaklong. Pag maliit lang, tipak short. O, tamo, tulog talaga kayo. Tawa si Pastor. Sabi ko siya, Pastor Joby, tayo nila mag-usap Ayan, ito. At ganyan din ang kanilang tingin nila sa amin. So, ang tingin nila sa sarili nila, maliliit lang. Ang tingin nila sa sarili nila, walang kwenta. Ang tingin nila sa lupain yun, malaki at hindi nila kaya. Yun ang tingin nila. Yun ang sinabi sila. Tandaan natin, di ba? Sabi natin, dahil sa nakita nila, yun ang sinabi nila. Ang sabi natin lagi, guard your heart. Hindi follow your heart. At paano natin i-guard yung heart natin? Sa lahat ng ating nakikita at naririnig. Ano yung nakita nila? Pangit, hindi natin kaya, malalaki sila. Yun yung pumasok sa mata nila, yun ang sinabi nila. Kaya nga natin bantayan yung isip at sinasabi. Dahil ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Yung lumalabas daw, sabi, pero sumisira ang tao ay yung pumapasok sa kanyang pagkatao. Ano pumasok? Pangit. Ano nakita? Pangit. Ano nakita nila? Wala kaming kwentang tao. Parang minsan tayo, no? Sometimes, nakita natin sarili natin, wala tayong kwenta. Maliit lang tayo, mahirap. Minsan sa pamilya, gano'n, di ba? Alam mo, sa mga pamilya, tayo yung pinakamahirap. Minsan gano'n, di ba? Huwag na tayong pumunta sa reunion. Kasi magpapayabangan na naman sila. Tayo, wala tayong pagyayabang. Nararamdaman niyo ba yung gano'n? Minsan sa reunion ng school, huwag tayong pumunta ron, yung kaklase natin, presidente ng kumpanya, mayroong franchise ng Jollibee. Tayo, ano sasabihin natin? Yung minsan gano'n, yun kasi ang tingin nila sa sarili nila. Nakakalimutan nila yung biyayang meron sila sa Lord. Amen? Okay, so yun yung nakita nila. Sabi nito, guard your heart above else, for it determines the course of your life. Kagaya itong 10 espiya, ang nakita nila pangit. Ang nakita nila wala silang kwentang tao. Ang nakita nila, malalaki yung taong doon, maliliit sila. Kaya yun yung kanilang dineclare. Kaya sabi, guard your heart, it determines the course of your life. Naalala nyo ito, example ko last week, yung Great Wall of China. Itong Great Wall of China, nilagay yan para pananggalang doon sa mga nag-i-invade sa China. 3 beses lang yan napasok. Alam niyo paano napasok? Hindi dahil nasira, kundi may binayaran para buksan yung pinto. So, ibig sabihin, napasok sila kasi merong traidor. Pero hindi yan nag-iba. Paano pa ang example natin last week? Ito, bakal. Hindi mo kayang sirain basta ang bakal. Diba, ang hirap na lagarihin yan di ba? Ang hirap yan, gini-welding yan. Ano yan? Ina-acetylene para maputol. Paano nasisira ang bakal? Sa kalawang. Yung pumapasok sa kanyang loob ang nakakasira. Ganun din sa tao. Ano yung pumapasok? Kagaya ng 10 espiya, ang nakita nila, yun yung pumasok. Yun yung dineclare nila.
Kaya sabi dito, tingnan natin meron palang siyensya sa pumapasok sa isip. Tingnan natin ano yung science. Let's see. Sabi dito, positive words strengthens area in the frontal lobe. Dito raw, sabi, and promoting the brain's cognitive functioning. Pag daw narinig ng isang tao, pumasok sa isipan ng isang magandang salita, isang magandang balita, isang magandang declaration, ang nakita nila, nagpa-function doon na maayos ang isip. At pag nag-function ng maganda ang isip, buong pagkatao, nagpa-function ng maayos. Di ba yung minsan, nagising ka ng maaga, nakita mo, masarap ang almusal. Buong maghapon, ang ganda ng gising mo, di ba? Talagang excited ka, di ba? Because may science palang involved doon. Tignan natin, Sabi dito, also, it propels the motivational center of the brain into action and builds resiliency. Halimbawa, yung bata, lagi mo sinasabi, anak, magaling ka, anak, matalino, anak, kaya mo yan. Di ba? At the end, ano nangyayari sa kanila? Talagang tumitibay yung bata. Dahil sasabi niya, kasi yun yung dinideclare ng kanyang magulang. May siyensya pala ron. Kaya dapat ang pinapakain natin sa ating mga anak o sa ating sarili, huwag natin kakalimutan ng sarili, magagandang salita. Lalo na sa asawa natin. Kaya di ba ang tawag natin dapat sa bahay? Tahanan. Hindi tirahan. Kasi pag tirahan, tirahan kayo ng tirahan, nasa pamilya na nga kayo Nasa bahay na. Pag tahanan, sige, nandito ka na sa bahay. Magkakasama na tayo dito, magkakampi tayo dito. Yun yung dapat pinapakain mo sa mga anak mo, magagandang salita, sa asawa mo, sa sarili mo. Amen. Kasi sabihin mo, pag umarap ka sa salamin, ay, ang pangit mo na. Kung sabihin mo, ang ganda-ganda mo. Ang pogi-pogi mo. Ako araw-araw, sabi ko yun. Hindi ko nga lang alam kung effective. Pero effective yun, sabi ng nanay ko Amen. May siyensya pala sa likod. O tingnan natin yung ginawa ni Caleb at ni Joshua. Ito naman pala, while a single negative word daw, pag single ilan? Nag-isip pa. A single negative word increases the activity and the amygdala. Ano yung amygdala? The fear center of the brain. Pag daw meron narinig na hindi maganda ang isang tao, isa lang. Anong sabi? Nagtitrigger daw yung amygdala. Ito yung fear center. Ano yung ginagawa niya? Sabi dito, this releases dozens of stress-producing hormones, neurotransmitters, which in turn interrupt brain's functioning. Isang pangit na balita lang ang marinig mo. Sa maghapon na kay ganda-ganda, sira na ang araw. Hindi ka na nakakapag-isip ng maayos. May science pala sa likod nun. Naalala niyo si Elijah? Yung bida sa Lord of the Rings. Hindi. Si Elijah. Di ba si Elijah nanalo to sa Mount Carmel. Di ba? Daming, yung propeta ni Baal. Kasi di ba, sabi niya, natin to, wag natin sindihan. Si Lord ang magsisindi, di ba? Kinidlatan. Tapos, nabasa. Pinagpapatay yung 120 na propeta ni Baal. Panalo siya ron dahil kay Lord. Pagbaba niya, may nagsabi, papapatay ka ron ni Reyna Jezebel. Ala, natakot. Isa lang yung narinig. Minsan tayo ganun din. May narinig. Uy, andyan na rin namumutol ng meral ko. Sira na maghapon mo. Ako na, baka maputulan tayo. Sarado may pito. Tanggalin mo yun. Di ba? Minsan isang pangit na balita lang. Sira na. Ang dami narinig. O yung asawa mo may kasama. Narinig lang gano'n. Nakita namin. Ala, asan ba yung asawa ko? Text ka na, tawag ka na, napaparanoid ka na. Isang balita lang, yung pala kamukha lang. Di ba? Isang salita lang. Because it releases a stress, producing hormones na nagtitrigger na it interrupts brain functioning. Hindi ka na nakakapag-isip ng maganda o tama dahil may isang balita ka lang o isang salita ka lang na narinig na hindi maganda. Halimbawa, ang ganda-ganda mo, may nagsabi, mga magkakaibigan kayo, magkakaubare, mga sisters. Di ba? Halimbawa, party. Lahat, ang ganda naman ng damit mo, sis. Talaga, thank you, praise the Lord. Di ba? May pumunta na naman, ang ganda naman yung bagay. Praise the Lord. May nagpunta, sis, parang mataba ka ngayon. Ha? Ang daming pumate, pupunta yun sa asawa, mataba ba ako talaga? Mataba ba ako? Ako, kita na ba yung tiyan ko? Di ba? Ilan yung nagsabi? Kayang sirain ng salita ang maghapon mo. Ang matindi, kayang sirain ng salita yung buhay mo. Ganun kapakapangyarihan ng salita. Kaya sabi, remember to speak life to people.
Especially the ones you love. Isama mo na ang sarili mo. Ano ba sinabi mo sa sarili mo kaninang umaga? Maganda ba? Amen? E sabi dito, ito naman yung si Joshua. Yung kanina yung 10, ito si Joshua. Sabi ni Joshua, sa narinig niya, pinunit ni Joshua yung na anak ni Nun at ni Caleb at ni Jephunneh kanilang magdamit sa kalungkutan. Kasi narinig nila yung sinabi ng 10. Ang dalawang ito ay kasama sa pag-iswiya sa lupain. Sinabi nila, ito ni sinabi na nila, sa mamayan, napakabuti ng lupain aming napuntahan. Mag-ibang lupa ba yung nakita nila? Hindi, iisa lang. Pero yung 10 nakita, pangit. Siya, ang ganda. Depende sa nakita. Tingnan natin ano sikreto niya. Kung nalulugod ang Panginoon sa atin, bakit maganda? Kasi nakita niya yung kabutihan ng Diyos. Kapatid, ano nakikita mo sa buhay mo ngayon? Ano nakikita mo sa mga anak mo ngayon? Ano nakikita mo sa kinabukasan ng pamilya mo ngayon? Nakikita mo ba yung tumataas sa presyo ng bilihin? Nakikita mo ba yung araw-araw parang hirap na hirap ka ng bumangon kasi dati wala kang rayuma, ngayon nirarayuma ka na? Nakikita mo ba na kaya mo pa bang papatapusin sa pag-aaral yung mga anak mo? O kaya pa bang mabayaran ang utang mo? O nakikita mo, tapat ang Diyos sa buhay? Ano nakikita mo? Amen? Sabi niya, gagabayan niya tayo papunta sa lupain. Ang maganda at masaganang lupain na binibigay niya ito sa atin. Ano nakita niya? Maganda, napakabuti. Ang sabi niya lang, huwag kayong magrebelde sa Panginoon at huwag kayong matakot sa mga tao ron. Dahil matatalo natin sila. Diba? Walang tutulong sa atin. Pero, ang Panginoon ang tutulong sa atin. Ang nakita niya maganda. Ang nakita niya napakabuti. Ang nakita niya kayang talunin. Bakit? Kasi nakikita niya si Lord. Amen? Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Ang sentro ng puso ni Joshua at ni Caleb ay si God. Kaya yun ang lumalabas sa kanilang. Pag ang sentro ng puso mo, ang kabutihan ng Diyos, lalabas sa bibig mo, praise the Lord. Amen? Yes, there will be problems, hindi mawala niya. Pero maalala mo, kailan ba ako pinabayaan ng Diyos? Yes, may utang ka ngayon. Totoo, malaki utang mo, malaki bayarin mo. Pero sabi ng Lord, He will provide all my needs. Yes, nakita mo yung mga anak mo, parang hindi mo kayang patapusin. Pero ang sabi ng Lord, hindi kita papabayaan, hindi kita iiwan. Amen? Ano nakikita mo, kapatid? Ano dinideclare mo sa sarili mo? Amen? Paano ba malalaman ang laman ng puso? Tingin nyo. Paano mo malalaman ang laman ng puso ng isang tao? Sa lumalabas sa kanya nabibig. Malalaman mo yan. Pakinggan mo lang. Well, mag-usap lang tayo. Gusto Joby, magkwentuhan tayo. Ano kaya lalabas sa bigo? Alam mo, Sister Gina, masipag yan eh. Alam mo, Sister Gina eh. Alam mo na agad ang puso ni Pastor Joby. Sister Gina. Alam mo, praise the Lord yung buhay namin. Hindi ka na pinababayaan, Pastor. Okay, si Brad Emmanuel, ang pagkwentuhan na, alam mo, Pastor, napakabuti ng Lord. Talagang pag umaakit ako sa poste, para ako si Superman, hinahawakan ako ng Lord. Di ba ganun? Kasi bakit? Alam mo si Lord ang kasama mo kahit saan ka magpunta. Amen? Doon mo malalaman. O mamaya, mga mag-asawa, magkwentuhan kayo. Yung mga magsing-irog, magkwentuhan kayo. Yung mga magnanay, magkwentuhan kayo. Malalaman mo ano laman ang puso ng anak mo. Alam mo puso ng asawa mo, ng kapatid mo, base lang sa lumalabas sa kanyang bibig. Minsan nga text lang eh, Brad, musta? Eto, daming problema. Ganun agad. Parang ayaw mo nang kausapin, baka susunod ng pautang. Amen? So yan, sabi dito, ito na, narinig ni Lord yung sinabi nung 10 at nung 2. Ano sabi ni Lord? I have heard their complaints. Si Lord to of these grumbling Israelites. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to them the very things I heard them say. Ayan na, masakit. Kung ano sinasabi mo, narinig ni Lord, gagawin ko sa'yo. Paano pag dinideclare mo, praise the Lord, ang yaman-yaman namin. Ay sabi ni Lord, ay payayaman. Sabi ni Lord, I will do to you the very things I heard you say. Kaya sabi ko sa inyo, declare good. Yes, may sakit ka. Ako rin tinatamaan eh. Kasi minsan masakit talaga eh. Pero sabi ko, praise the Lord, pinagaling ako ng Diyos. Amen. Si David ganun din eh. Ang dami niya problema, pero sa dulo ng sinasabi niya, purihin ng Diyos. Kasi naririnig ng Diyos yung sinasabi natin. Kapatid, tanong mo katabi mo, ano sinabi mo kanina? Alam mo na.
Alam mo na. Ano sinabi mo kanina? Lord, salamat. Hindi mo kami pinababayaan. Amen? Naririnig ng Lord. Kaya nga napakaganda na nag-aaral tayo ng banal na kasulatan. Kasi alam natin yung pangako ng Diyos. And we know how powerful God's words is. Kaya nga kawawa yung ibang tao na hindi nakakabasa ng salita ng Lord. Akala nila pag nag-aaral ng salita ng Lord, boring. Hindi nila alam, ito yung susi ng kaligtasan. Ito yung susi ng buhay. Lahat naman dadaanas ng pagsubok, lahat naman dadaanas ng kalungkutan. Pero ang mga may nagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang sinasabi, laging panalo. Laging charito. Amen? Anong charito? I am blessed and highly favored. Declare nyo yan. Ako pagising ko, I'm charito. Ganun na kita ko. Bahala na yung maghapon. Bahala na si Lord. Amen. May malalaman akong sabihin ni Pastora, naku, yung budget natin, kailan ba tayo pinabayaan ng Lord? Ganun. Ito tanong, kailan ba kayo pinabayaan ng Lord? Tanong mo katabi mo, kailan ka ba pinabayaan ng Lord? Minsan kasi dapat naalala natin. Kasi ito daw, sabi ng Shetsha, I'm not sure kung 7 o 5. Ang sabi, it takes one word to ruin your day. Diba? Sabi kanina, dahil doon sa amygdala ba yun? Yung nagre-release ng stress hormones. Para raw ma-counter mo yung isang negative word na yun, kailangan makarinig ka ng 7 positive words. I'm not sure kung 7 pero mas marami. Kaya kung may narinig ka kasi yung negative word, punuin mo yung tenga mo na magagandang salita ng Lord. Amen? Kaya napaka-importante, nagbabasa tayo ng Biblia. Kasi nakikita natin yung mga pangako ng Lord sa buhay natin. Amen? God hears what we say. Kaya ito nangyari sa kanila. Mamamatay kay Rhea sa disyerto. Ito na, sinabi ng Lord, di ba? Sabi, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things you say. Ano nangyari? Tingnan natin, ha? Mamamatay kay Rhea sa disyerto dahil sa reklamo nyo sa akin, walang kahit sa inyo, ang may edad 20 gulang pataas. Ang makakapasok sa lupa yung ipinangako ko, ibinibigay ko sa inyo. Ang lupang pangako, yun nakita nila, yun inispiyahan nila. Yung 10, pangit daw, malalaki daw yung kalaban doon, tipaklong lang daw sila. Merong 2, sabi maganda, mabuti. Tingnan natin ha, maliban lang kay Caleb at kay Joshua. Kasi sila yung nakakita ng maganda. Kapatid, ano nakikita mo sa buhay mo ngayon? Ano nakikita mo sa pagsasama nyo ngayon ng asawa mo? Ano nakikita mo sa relasyon mo ngayon sa girlfriend mo, sa anak mo, sa kapatid mo? Ano nakikita mo sa anak mo? Maganda ba? Amen? Sila lang ang nakapasok. Yung 2 nakita, maganda. Sila lang yung may biyaya, yung nakakita ng maganda, yung nakakita ng kabutihan ng Lord. Tayo mga kapatid, nakikita ba natin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin? Amen. Dapat nakikita natin yun, na kahit na ang daming bayarin. Isang araw nga, nakapakanood ako ng yung parang YouTube, sabi ni BP Sara, wag daw maglaban-laban, wag daw mag-away-away, kasi mas mahirap para yung mga darating na araw. Sabi niya, worst days are coming. Sabi nung kanyang video. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa amin. Wala naman tayong magagawa. Siguro sinasabi niya, kasi sabi nung isang naandun, sabi niya, hindi lang naman sa Pilipinas nangyari yun, tumataas ang bilihin. Nagtanong nga ako doon sa mga kapatiran sa Dubai, sabi niya, Pastor, tumataas ang bilihin dito. Sabi rin ng kapatid ko, tumataas ang bilihin. Hindi ko natanong yung ibang kakilala ko sa ibang bansa. Pero parang tumataas din ang bilihin sa Canada raw. So, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. So, ngayon ba, bumaba na ba presyo ng kamatis? Okay na ba presyo ng kamatis? Mahal pa rin ba? Mahal pa rin. Magkano lang kamatis dati? So, biro mo, kamatis, ang mahal-mahal. Dati, 50 lang isang piso, isang kamatis to, nung bata ako, nahihingi nga lang yan eh. So, ang sabi ko, kamusta dyan? Sabi niya, Pastor, tumataas lahat, maliban sa sahod. Sabi ko, same. Dito rin, di tumataas ang sahod. Sabat pa sahod niyo? Hindi rin. Diba? So, totoo yung sinasabi ni BP Sara. Pero, huwag tayo mag-alala. Totoo yung sinasabi ni Lord na hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iwan. Kalabitin mo yung kalabi mo, sabihin mo, si Lord bahala sa'yo. Yung palang, panalo na tayo. Amen? Kaya nga sabi ni Job ang kinakatakutan ko'y nangyari sa akin. Ano ba yung kinakatakutan niya? Yung mga pangit na pangyayari. Kaya mga kapatid, huwag kayong mag-declare ng pangit. Declare nyo, mabuti ang Lord. Amen? Yes, tumataas ang bilihin. Sabihin mo, bahala ang Lord sa akin. Tumataas, hindi natin na, di ba ngayon, tignan nyo na lang. Sabi ko nga kay Kunwari,
nag-uusap kami, bakit mga ano ngayon, puro patayan, alam niyo ba, binaril sa bus, parang bumalik na naman tayo sa dati. Pero huwag tayong mag-alala, hawak ng Lord ang buhay natin. Doon pa lang panalo tayo. Kaya nga mga kapatid, no, siguro maging masigasig tayo sa paghahayag ng mabuting balita, sa pag-i-invite sa church, sa mga anak natin, kasi kawawa yung mga tao hindi makakarinig ng salita ng Diyos. Ang pag-asa lang ng mundo si Kristo, wala nang iba. Hindi magaling na presidente, hindi yung UN, yung Amerika, kung sino-sino. Ang pag-asa ng mundo, si Kristo. Amen? Kaya kung mahal mo yung kaibigan mo, kamag-anak mo, kakilala mo, kapamilya mo, kapuso, invite them to the church. Tell them about the goodness of Jesus in our lives. Amen? So yun lang. Amen? Ikaw, ano sinasabi? Amen? What are you saying? Number one, it should love and build up. Yung sinasabi mo, dapat may pagmamahal. It builds up. Dahil sabi ng Lord sa atin, love the Lord your God. And the pangalawa, love your neighbor as yourself. Siyempre, paano ka makakapag-love kung hindi din lalabas sa bibig mo, di ba? Yung mga nagligawan dyan, paano na lamang mahal ang isa't isa? Di ba sinabi? Pastora, sinabi niyo sa akin, nagliligawan dyan. Okay, joke lang. Di ba sinabi? Ganun yun. So, dapat sabihin mo na sa kapwa mo na mahal mo sila. Sabihin mo. Amen? Then sa Ephesians 4:29, but only such as good for building up. Let no corruption talk come out from your mouth. Ano lang daw lalabas dapat? Lahat nagpapalakas. Pag pumasok ka sa church, bawal dito naghahatakan. Dapat lahat nagpapalakas. Amen. Bawal judgmental sa church. Lahat tayo dito sa biyaya lang ng Lord. Amen. Kaya napakaganda ng kaninang kanta, sukdo lang, biyaya. Walang mabait, walang mabuti, walang matalino. Si Jesus lang ang number one sa church na ito. Amen? Huwag lang pagsasabi, alam mo, ikaw salbahe ka. Walang ganun dito. Ikaw alam mo, ano yung mga anak mo, hindi mabubuti. Walang ganun. There's no condemnation in Christ. Pag may ginawang masama, kailangan ipag-pray. Kailangan sabihin natin, pero hindi kinokondem ang isang tao. Amen? Ano pa sabi dito? Ito, may kwento. Sabi nung doon sabi niya sa kapatid niya, ikaw magbasa, maganda yung boses. Parang si Sister Ezra, maganda boses. Sabi niya doon sa wedding, sabihin daw itong message niya. Ang sabi, kunin sa 1 John 4:18. Ikakasal, remember, yung setting, ikakasal. Ito yung message niya doon sa mapapangsawa niya. 1 John 4:18. Ito namang si yung nagbabasa, hindi 1 John 4:18. Pero tingnan muna natin, Ang sabi rito, 1 John 4:18, basahin natin. But there is no fear in love. But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Siyempre, pag naririnig to nung babae, maganda, di ba? Kasi sabi, but perfect love. Yan yung gusto niya sabihin. 1 John 4:18. Sasabihin niya doon sa mapapangasawa niya. Kaso, itong kapatid niya, bibingi-bingi. Iba nasabi. Ang nasabi niya, John 4:18. Ang sabi ng John 4:18, ito masakit. The fact is you have 5 husbands. And the one you have is not your husband. Gulo ang nangyari. Dahil lang sa isang pagkakamali, yung John, yung one. Hindi na tuloy ang kasal. Dahil lang sinabing ito nung yung declaration. You have 5 husbands. Samantala gusto sabihin niya, perfect love. Tignan nyo gano'ng katindi salita. Kaya dapat ang sinasabi, everything that will build up. Amen. Kaya sabi mo sa sarili mo, pinagpala ka. Sabi mo sa sarili mo, pinagpala ako ng Lord. 1, 2, 3. Yan, dapat talagang may puso, dapat may damdamin. Kasi yun yung totoo. At mga kapatid, unahin natin si Lord. Kagaya ni Caleb, no? Inuna nila si Lord, nakita nila si Lord. Amen. Una si Lord above all. Kaya alam niyo, natutuwa ang Lord sa atin ngayon kasi nandito tayo ngayon. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Sabi rin sa Proverbs 16:24, ang matatamis na salita ay parang pulok-pok yuta, nakakapagpasaya, nakakapagpasigla ng katawan. Tama ba? Yung mga mabubuting salita. Bawa, yung anak mo, may nagsabi, alam mo yung anak mo, tali-taliwin to. Di ba yung magulang tonto, Kasi narinig niya, yung anak mo, sutil yan. Naku, sakit sa ulo. Ikaw mismo, magandi, Wait lang ako. Awa yan. So, sabihin daw yung nakakapagpasaya. Pag meron kang hindi magandang gusto sabihin,
Huwag mo muna sabihin o huwag mo na sabihin, mag-isip ka. Amen? Sabi sa John 15:21, the things I've spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Paano? Yung sinabi. O mga nagmamahalan, sinabihin nyo ba na maganda yung mahal nyo ngayon? Lahat na nagmamahala, sama mga nanay, ha? Nanay, anak. Yung mga magulang nyo na ba, sinabihin nyo ba ng mama, salamat? O mama, pahing pera. Amen? Sa bawat salita, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Pangalawa, pag nagsasalita kayo, in Jesus' name. Ano sabi nga, kung loloobin ng Lord. Kasi yun lang naman talaga. Sabi na to, nabasa ko lang, loloobin. Kung loloobin, hindi tiyak na sagot, pero puno ng pag-asa. Walang pagkaramdam, kundi pagbigay. Lubos na magiging ligaya kung sakaling may sakatuparan. Kung loloobin, ibig sabihin sa langit nang gagaling, dinaan sa sikap at panalangin. Handa nang tanggapin at yakapin, buong puso kung sa wakas, sa biyahe dumating. Kung loloobin, sa susunod ay kay tanungin tungkol sa mga bagay na nais mo maangkin, sa mga lugar na gusto mong marating, sa mga pangarap na nais mong abutin, at pag-ibig na gusto mong damhin, maaari mo lang sagutin kung loloobin ng Diyos. Amen? May biblical reference? Meron. James 4:15. Kaya nga, ito ang dapat yung sabihin, kung loloobin ng Panginoon. Kaya di ba, minsan pag nagkakwentuhan tayo, kung loloobin ng Lord, matutuloy ang ating Christmas party. Di ba? Kung loloobin ng Lord, mamibigay ako ng 1,000. Kung loloobin ng Lord. Sana loobin ng Lord. Amen? Kung loloobin. Kasi ang nakakaalam lang naman ng bukas, si Lord. Amen? Sa isang iglap, mababago buhay mo. Sa isang balita, masisira ang mood mo. Kasi wala nakakaalam ng mangyayari mamaya. Amen? Kagaya nga nung sabi ko sa inyo, last week talaga purihin ng Panginoon, muntikan na kami makabangga. Buti na lang, malayo pa lang, sumemplang na yung motor. Dahil kung sumemplang siya sa tapat namin, problema sa amin yun. Amen? Walang nakakaalam ng mangyayari. Sa araw-araw na pagbiyahe natin, ng mga anak natin, sa pagpunta natin sa palengke, di natin alam kung ano mangyayari. Noong isang araw, pumasok ako ng madaling araw. Alam niyo, nakita ko sa bayan ng Novaliches, may patay, may binaril, kapabaril lang. Gulat ako. Diba? Walang nakakaalam ng mangyayari. Yung nakita natin, binaril sa bus. Kung ikaw sakay nun, siguro tulala ka. Yung driver nga rin, hindi alam ang gagawin. Ano ibig sabihin? Hindi ko sinasabi matakot tayo dahil ang sabi, ang Lord ang bahala sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Iingatan tayo ng Diyos. Pero sinasabi ko lang, sa isang iglap, pwedeng mabago ang buhay natin. Kaya dapat natin laging sa puso at sa isip, mahal tayo ng Diyos. At hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Amen? Kaya sabi dito, anuman ang hilingin nyo sa aking pangalan ay upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ko sa kanyang anak. Oo, gagawin ko anumang hilingin ninyo sa aking pangalan. Kaya pa nagpe-pray tayo in Jesus' name. Huwag natin kakalimutan yung when we pray, it has to be in Jesus' name. Kasi si Jesus lang talaga eh. Sapagkat maganda to, gaano karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Ang tanong, sa tingin nyo, gaano karami ang pangako ng Lord sa Bible? Sabi nga ng mga scholars, napakarami raw. Pero, ito, mamaya, nauna ako. Sa bawat salita ni Kristo, si Kristo ang dapat madakila. O, dito pala yun, nauna ako. Pero isipin nyo na, gaano karami pangako ng Diyos. Focus on God's faithfulness. Tanong, may alam ka bang pangako ng Diyos? Yun. Meron ba? Meron ba tayo? Sister Ritas, may alam ka pangako ng Lord? Kung lolobin ng Lord, bibigyan mo ako naman. Joke lang. Meron. Lahat ba tayo? Meron. Pati mga nag-aaral na ng Word of God, meron. Dapat meron. Ang tanong dito, how many major promises of God in the Bible? Sabi nga ng mga scholars, 1,000 daw. Kung titignan daw natin yung Bible, 1,000 promises of the Lord. Kung babasahin ng Bible. Pero magugulat ka, ilan daw yung major? 365. Pag naisip mo ang number na 365, ano maalala mo? 1 year. Ano ibig sabihin? Sa isang taon, may pangako ang Lord sa iyo. Amen? Araw-araw may pangako ang Lord sa atin. Kaya dapat nating pangawakan. Hindi ito nagkataon lang. Inisip na ng Lord yan, 365 major promises. Para araw-araw, may pangako tayo, pangahawakan natin kay Lord. Amen? Tanong, ilang pangako na ba ng Lord yung alam mo? He will provide all my needs. Parang yun lang yata eh. Ano pa?
Hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwan. Ano pa yung alam natin? Wala na. 365 daw, alamin natin yan. Tingnan natin, ha? Amen? Kasi bakit? Araw-araw may blessing ang Lord sa atin. Amen? Do not worry. Another promises of the Lord. Di ba? Joshua 21:45. Ito maganda. Not one of all Lord's good promises to Israel, everyone was fulfilled. So if sabihin nyo, 365 promises of Lord, kung panghahawakan natin, pwede mangyari sa atin. Kasi sabi, it was fulfilled. Ang tanong, pinanghahawakan mo. Kasi dito kay Joshua at kay Caleb, nangyari sa kanila yung nakita nila. Pinanghahawakan nila na hindi sila pababayaan ng Lord. Tayo ba, pinanghahawakan tayo na hindi tayo pababayaan ng Lord? Maganda siguro dito, isang araw magpapatotoo, Lord, talaga hindi ko, Pastor, hindi ko ba mapigilan yung aking sarili ko, pwede po ba magpatotoo? Di ba yung gano'n maganda? O sige, kasi kalakasan yan. So sa Bible study namin, minsan may mga nagpapatotoo, nagugulat na lang ako. Yung isang estudyante raw niya, yung anak niya raw, 60,000 monthly ba? Parang gano'n? 60,000 monthly o percent. Sabi niya, Pastor, yung asawa ko, baldado. Ako lang, wala pang trabaho. Hindi nga ho namin alam paano makakatapos. 2 taon na yung anak namin nag-aaral na kolehiyo. Ha? Bakit? Mayaman ang Lord. Amen? 60,000 lang, mayaman si Lord. Sabi mo nga sarili mo, mayaman ang Diyos ko. O, sabi mo nga mas maganda, mayaman si Papa. O, di ba? Mas maganda yan. Ano sabi? Di ba pag nagdadasal, ang sabi, Heavenly Father. Sa Tagalog, Ama namin. Mayaman siya. Mayaman si Papa. Ako yung lagi dinideclare ko sa sarili ko, mayaman si Papa. Amen? Sabi dito, tinupad niyang lahat ang pinangako niya kay Moses na kanyang lingkod. Ang tanong, lingkod ba tayo ng Lord? Okay, matutupad yung pangako niya sa'yo. Amen? Sabi dito, tama ka. At ang angahulugan niya na nagbabantay ako para tiyaking matutupad ang mga sinabi ko. Si God nagbabantay sa mga sinasabi niya. Kaya pag sinabi niya na hindi kita iiwan at pababayaan, ibig sabihin, tutuparin niya sa atin yun. Pag sinabi niya na I will provide all your needs, tutuparin niya sa atin yun. Excited na ba kayong tuparin? Parang hindi sila excited. Ulitin ko, excited na bang matupad ang pangako ni Lord sa buhay mo? Amen. Dapat ganun, excited. Amen? Ang salita may mananatili. Magpakialam. Di ba sabi nga mananatili sa iyong lilim ng buwan. Lilim ng buwan tuloy. Sa ilalim ng iba palang kanta yun. Amen? Okay. Sa bawat salita, hawakan ang katapatan ng manlilikha. Ulitin ko may alam ka bang pangako ng Diyos? Amen? And then panghuling-huli, yung dapat lumalabas sa bibig mo, nag-i-encourage, hindi nagda-down sa isang tao. Hindi mo din-down yung anak mo, hindi mo din-down yung asawa mo. Bawa, umuwi, napagalitan ng boss. Ikaw naman kasi pupuke. Huwag ganun. O kaya anak mo, napagalitan ng teacher. Ikaw naman kasi anak burarake. Huwag ganun. Pagsabihan, oo, pero not to degrade them. Huwag mong atakihin personally. Ang atakihin mo yung nagawa, huwag yung pagkatao. Anak, huwag mo na lang ulitin yung nagawa mo. Ganun. O Han, huwag mo na lang ulitin yun. Huwag siya yung nagawa niya. Tama? Minsan kasi inaatake natin yung tao Huwag nating atakihin yung tao. Atakihin natin yung nagawa niya. Yung taong yan, nilikha ng Diyos, mahal ng Diyos, iniligtas ng Diyos. Amen? Kaya nga maganda yung buong pamilya nyo nasa church Pag meron ka pang kaibigan, anak, o kapamilya na wala pa sa church, pag-pray mo na ngayon. Next year, malay mo. O next month, malay mo. Kasama mo na nagpupuri sa Lord. Amen? I-declare mo na balang araw yung pong sambayanan ko ligtas. Bakit? May pangako bang ganon? Di ba sabi ni Joshua, for me and my household will serve. Kaya nga purihin ang Panginoon sa mga pamilya na nagsiserve kay Lord Amen? Nangyari na yung pangako yun sa Kanya. Pag hindi pa nangyari sa inyo, mag-pray mo. Di ba? Ano pa? Merong kwento. may isang mag-asawa. Yung mag-asawa niya, naunang pumunta sa Florida. Florida sa Amerika yun. Medyo, magbi-beach kasi sila. Ngayon, sabi niya, sige pagdating ko ron, mag-i-email na lang ako sa'yo. Kaso, medyo malabo na yung mata nitong
parang siguro senior citizen na, mag-email ako sa inyo. Nagkamali siya ng padadala ng email. Ang napadala niya, imbis na, sabihin na natin na, Saddam at AOL, yun ang email niya nung asawa niya, napadala niya sa Adam at AOL. Nagkamali yung Z, naging A. Napunta ngayon yung email sa isa. Tandaan, nagpunta siya sa Florida, yung lugar niya, beach. Pag alam niya siya pag beach, medyo mainit doon, nasa hotel siya. Napunta ngayon sa isang babae, nakamamatay lang ang asawa. So, nagigets niyo yung email, Pagbukas niyo yung kamamatay lang ang asawa, galing sa asawa niya, email. Kasi nga nagkamali, Adam, yun napunta, Adam. Ito, sabi niya, andito na ako. Gulat. Yung asawa ko nag-email sa akin, nandito na raw siya. Pag ikaw yung kikilabutan ka, ano pa sinabi? Hindi ko inaasahan na ganito dito. Mainit. Kikilabutan ka ngayon. Dapat mapupunta doon sa isang asawa na nasa Florida Beach. Sabi niya, mainit daw. Kasi beach dapat. Sabi niya, kita ko dagat. Ano ba yung mapupuntahan sa dagat-dagatang? Kita ko na dagat. Kinabahan ngayon yung babae. Ako, alam ko, ligtas yung asawa ko. Bakit pa naman ito napunta? Ito, mamaya pupunta na ako doon. Kasi sinasabi niya, kita ko yung dagat, magbibits na ako di ba? Kasi yun yung dapat Yun yung naman yung na mali lang na letter. Ito pa sabi niya, pero mainit pala talaga. Hirap akong huminga. May humid. Diba? Ganun naman talaga. Nagkaroon niya na yung hirap akong huminga kasi may humid. Yung maalinsangan. Yung hirap akong huminga. Lalong kinabahan yung babae. Sabi niya, ano ba nangyari sa asawa ko? Di ba ligtas yun? Ito pa sabi niya, nalulungkot ako kasi wala ka. Dahil lang sa isang pagkakamali. Dahil lang sa isang pagkakamali. Pero di bale, bukas naman nandito ka. Sa mga hindi nakagets, tanungin niyo lang si Pastor. Isang pagkakamali lang. Siguro hinimatay yung babae. Bukas mamamatay na rin ako. Isang pagkakamali. Kasi dapat yung mga sinasabi niyo, it should encourage pag ganyan. Sabi mo, pre, sa mainit kang mapupunta. Amen, wag ganon. Amen? Kaya sabi sa Colossians 4:6, kawili-wiling salita para makinig sila sa iyo. Pag sinabi ko sa bakit, lahat kayo mapupunta sa impyerno, siguro hindi nyo na ako pakikinggan. Ganon din. Yes, dapat sinasabi salita ng Lord. Sometimes masakit, sometimes hindi. Ganon naman ang salita ng Lord, balance Amen? But pero sabi ng Colossians, dapat kawili-wili para makinig. Amen? Pag ikaw ba, kung kayo, papatayin ko na yung computer ko. Baka pagdating sa lulod, bukas, nandito ka na. Bukas, mamamatay na ako. Amen? Ang sabi dito sa Colossians 5:11, therefore, encourage one another and build one another. Sige, sample natin. Tignan mo yung katabi mo. Dali, tignan mo yung katabi mo. Sabihan mo ng isang salita na mag-encourage sa kanya. 1, 2, 3. Sabi nung isa, pautang. Iiwan ka niyan, hindi yan mag-build up. Amen? Yung isa naman sabi, mamamasko ko sa'yo. Hindi build up yan. Amen? So dapat ganon. Dapat you should have the habit of building up a person, lalo na yung anak, lalo na yung asawa. Amen? Mahirap na buhay, huwag niyo nang pahirapin sa bahay. Tama? Mahirap na buhay, aminin na natin sa aminin yan, pero huwag na nating pahirapin ang buhay sa mga sinasabi nating salita. Amen? O, may bumubusina ron, baka yung email na yan. Okay, sabi dito, kaya nga Hebrews 10:25, napaka-importante. Kaya pag ako nagme-message sa Zoom namin, sabi dito, not giving up meeting together as some are in the habit of doing. Sabi dito nung nagsulat ng Hebrews, kasi hindi nga sure ko si Pablo to Sabi dito, wag nating i-give up yung laging pagpunta sa gawain. Kagaya ng iba. Dapat una lagi si Lord, di ba? Naalala nyo, dapat una lagi si Lord sa buhay natin. Hindi kagaya ng iba kasi kawawa yung mga inuuna ang ibang bagay. Amen? Pero pinagpala ang inuuna ang Diyos. Amen? Sabi niya, but encourage one another. Inuuna mo yung kakainin mo. Hindi mo kinuuna ang salita ng Diyos na magpapakain sa'yo. Inuuna mo yung blessing kaysa nagbigay sa blessing. Pag natuwa ang Lord, siksik, liglig at umaapo na blessing, ang binubuhos lalo ng Lord sa atin. Rest, we are charito.
Pero dapat makita rin ng Diyos na inuuna mo at tinitignan mo siya. Amen? And all the more you see the day approaching. Letter D, capital, ibig sabihin yung pagbalik ng ating Panginoon. Sabi ko nga kay Leonor, kailan ba babalik si Lord? Kasi nakita na natin parang lumalala na naman yata yung paligid na naman, di ba? Kaya mga kapatid, magpalakasan tayo. Hindi lang dito sa church, ugaling magpalakasan sa bahay. Hindi lagi tayo magkakasama, pero kayo lagi kayo magkakasama. Amen. Yung iba naman, pag nandito, banal na banal. Pagdating sa bahay, mura ng mura. Ano naman ganun? Meron ba ditong ganon? Mabuti naman kung wala. Amen. Encourage one another. Lalong-lalo na yung mga anak nyo. Yung mga nanay, tatay, ilang taon na lang tayo dito sa, syempre, hindi ko sinabing uuwi na tayo kay Lord, ha? Kasi sabi ko lang, syempre, advance tayo sa kanila ng ilang taon 20 years, di ba, ganon? Yung mga bata yan, sila yung papalit sa atin, di ba? Sila yung kinabukasan ng bayan, pero kinabukasan ng mga bata, si Jesus. Amen? Kaya yun ang ituro natin. Amen? Sa bawat salita, palakasin ang kapwa. Ulit guys, isa pa. Dali, tignan mo katabi mo. Isa pa, sabihan mo na, encourage them. 1, 2, 3. Sabi nung isa, kakain tayo sa Jollibee. Dapat ganun. Dapat lagi nating panaratit. Kahit mga bata, mga anak, wag naman lagi na lang na problema ang bibigay kay mami at kay daddy. Dapat nandun din yung pinapasaya natin sila. Amen? Yung simpleng I love you, sabihin nyo sa parents nyo. O yung, uso pa ba sa bata ngayon yung umahalik at nagmamano? Kanina si Jacob nagmano sa akin. Dapat ugali pa rin yan. Kasi, ano yun? Dapat makalakihan ng mga bata. Amen? Okay, so summary na tayo. Ano daw yung dapat sinasabi natin? Unang-una, it should be loving and it should build up. Pangalawa, it should in Jesus' name. Pangatlo, it should focus on God. Diba? Dapat nakafocus lagi sinasabi kay Lord. Remember, ilan yung major promises ni Lord? 365. Kaya huwag kayo mag-i-email lang ganun, ha? And then lastly, it should courage. Ano daw dapat ang lumalabas sa bibig? May buhay. Kaya ba? Death and life is in the power of the tongue. Ito sabi dito, Jesus answered, I am the way, the truth, and dapat ang lumalabas sa atin lagi, si Jesus. Amen? Dahil si Jesus lang ang pag-asa ng mundo. Kaya nga sabi niya, speak life, speak Jesus. Ang tanong, ano sinasabi mo? Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Tayo na po tayo. Tayo ay masilangin. Let's pray. Heavenly Father, once again, we thank you. We bless you.